today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Ma'am, good eve po. Tanong ko lang, dapat po bang madalas po kaming ng asawa ko para mabuntis po siya? Medyo may edad na po kasi siya. Alright, sir. So, dahil nga medyo may edad na, no, si ma'am, yes, tama po kayo. Mas mabuti po na dapat dalasan ang ninyo ni misis para mas malaki yung chance na mabuntis siya. Kasi, the more na mas madalas po kayong naglalabing-labing ni misis, malaki po talaga yung chance ninyo na makabuo. Kung hindi man araw-araw, at least every other day po, dapat meron kayong ni misis. Pangalawang tip, mas malakas po yung chance kapag matitsempohan mo na si misis ay nag-ovulation. So ano po ba yung ovulation? Ito po yung pangingitlog na sinasabi na kung saan ang mga babae ay nagre-release ng itlog. Kadalasan po nangyayari ang ovulation sa aming mga babae 2 weeks bago kami magkaregla. So dyan po yung mga period na dapat pinapaspasan ninyo ni misis, ano? So, kapag mas maraming egg po ang nirelease, that means mas malakas po yung chance na makabuo kayo. Pansinin nyo po, may mga kaibigan po ba kayong nakakapagkwento sa inyo na parating na yung period niya then hindi natuloy kasi nakipag siya kay mister niya, nagulat na lang siya, hindi na siya nagka-period nung week na yon. So that means nakabuo na. Meron naman pong after ng 1 week or few days na magkaregla ang babae, nabuntis agad. Kasi dyan po nangyayari yung ovulation time. Pero kung nahihirapan po kayong tiempohan ito, better na every other day nyo na lang gawin. Make sure lang na maganda rin at pumapayag si misis, maganda ang mood niya, hindi siya napipilitan para mas masiklab yung inyong paglalabing-labing. Pangatlong tip, dapat ma-stay po ninyo yung inyong mga weight na nasa tama, hindi po overweight. Kasi pag overweight ka or underweight ka, meaning payat ka or mataba ka, may kakaroon po talaga ng mga problema sa ovulation ng babae. Kapag ganun po ang situation, mas mahina po yung chance na makabuo kayo ni misis. Pang-apat, siguraduhin po na kapag gusto ninyong makabuo, iwasan muna ang mga bisyo. Number 1 dyan is yung paninigarilyo. Ang tabako po na meron sa sigarilyo, pwede pong makapagpahina or makapagpa-harm ng fertility ni misis or pwedeng sa lalaki din po mangyari yan. Kung sakaling makabuo man kayo na tsempuhan tapos may bisyo like paninigarilyo, posible pong maapektuhan ng fetus na dinadala ni misis. Kaya better, bago po magbuntis, iwasan po muna ang mga bisyo. Pangalawang, dapat iwasan ang pag-inom ng alak. Kung gusto po ninyong makabuo ng mas mabilis at malaki ang chances, iwasan po muna ang pag-inom ng alak. Bakit? Pwede po kasing malesen ang fertility ng isang babae. So, kung gusto pong mabuntis si misis, better na kayong dalawa po ay iwasan muna ang pag-inom ng alak. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pang-anim na tip po, huwag masyadong mag-exercise. Ano man po ang sobra ay pwedeng makasama yan sa atin. Especially po kung ang plano ninyo ay ang pagbubuntis ni misis. Lalo na po kung low body weight si misis. Ang intense exercise po of more than 5 hours a week, tapos payat si misis at gusto ninyong magbuntis, pwede rin pong makaapekto yan sa fertility ng babae. Panghuli, ito very important po. Better na makipag-usap kayo sa mga professional healthcare para mabigyan kayo ng mga vitamins, gamot, para makatulong kay misis na mabilis mabuntis. Baka rin po kasi may mga iniinom si misis na dahilan kung bakit nahihirapan siyang magbuntis. So better na lahat ng tinitake ni misis is consult nyo muna po sa inyong mga professional healthcare. Kaya sa inyo ni misis, tiyagaan lang po. Huwag susuko. Sa edad ni misis na 40 years old, hindi pa po huli ang lahat. May chance pa rin po na makabuo. Yun nga lang, doble dapat ang effort. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!